Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani, isang nephrologist na may 35 taong karanasan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, 9 gawi bago matulog na gagabay sa pagpapagaling ng iyong bato sa bahay. Mahal kong mga kaibigan, kapag sinimulan ninyong hanapin ang lunas sa sakit sa bato, ang una ninyong nais ay makahanap ng isang doktor na may malasakit, handang makinig sa inyong mga alalahanin at sakit na itinatago ninyo sa inyong puso. Ngunit naiintindihan ko na hindi lahat ay kayang gawin iyon. Maraming pumupunta sa iba't ibang ospital, ngunit hindi pa rin alam kung sino ang paniniwalaan o kung saan magsisimula. Kapag napunta kayo sa aking channel, nais kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Dito, palagi kong itinuturing na pinakamahalaga ang pakikinig sa inyong mga nais at alalahanin. At ang sinasabi ng maraming sa akin ay ang pagnanais na magkaroon ng mga paraan upang maibalik ang paggana ng bato ng simple, natural, hindi magastos, at higit sa lahat, may malinaw na ebidensiyang siyentipiko. Kaya naman, ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isang napaka-praktikal na nilalaman, ang mga bagay na kasalukuyang ginagawa ng aking mga pasyente araw-araw at nakakamit ang napakagandang resulta. Maraming pasyente ang nakakita ng malaking pagbaba sa kanilang creatinine levels, mas matatag na glomerular filtration rate, mas malusog na katawan, nabawasan ang pamamaga, at mas madaling kontrolin ang presyon ng dugo matapos gawin ang mga gawi na ito. At ang pinakamahalaga, lahat ng ito ay natural, simple, madaling gawin sa bahay, hindi nangangailangan ng anumang gamot at hindi magastos. Kaya, ano ang pangunahing nilalaman ng video ngayong araw? Ibabahagi ko sa inyo ang 9 na gawi bago matulog na tila simple, ngunit ang susi sa pagpapahinga at pagpapagaling ng bato gabi-gabi. Ito ay mga gawi na hindi napapansin ng karamihan sa mga pasyente ng bato, ngunit kung gagawin ng tama, ganap ninyong matutulungan ang inyong bato na unti-unting gumaling araw-araw. Bababa ang creatinine nang hindi nangangailangan ng operasyon o dialysis. Kung talagang nais ninyong maging matatag ang inyong bato at maging mas malusog ang inyong katawan araw-araw nang hindi umaasa sa gamot, paglaanan ng oras upang panoorin ang buong video na ito. Maaring medyo mahaba, ngunit ito ay taos-pusong ibinabahagi, detalyado bawat salita mula sa akin mismo, isang doktor na nais tulungan kayong mamuhay ng mas malusog araw-araw. At kung mayroon kayong anumang katanungan o paglilinaw, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video. Susubukan kong sagutin sa lalong madaling panahon. Ngayon, samahan ninyo ako sa pangunahing nilalaman. 9 na simpleng gawi bago matulog, ang sikreto sa pagpapagaling ng bato sa bahay. Gawi 1. Iwasan ang maalat na pagkain o pagkain na mataas sa asin bago matulog. Mahal kong mga kaibigan, ang unang bagay na nais kong bigyang diin ay ang mahigpit na pagkontrol sa dami ng asin na kinakain ninyo, lalo na sa gabi. Ito ay isang gawi na madalas balewalain ng aking mga pasyente. Ngunit sa katunayan, kung patuloy kayong kakain ng maalat sa hapunan, labis na mapapagod ang inyong bato habang ang katawan ay nangangailangan ng pahinga. Sa siyentipikong pananaw, kapag kumain ng maalat, ang asin o mas tumpak, ang sodium ay magiging sanhi ng pagpigil ng tubig sa katawan upang matunaw ang sobrang asin. Ito ay nagpapataas ng dami ng dugo, nagpapataas ng presyon ng dugo, at pinipilit ang bato na magtrabaho ng mas mahirap upang alisin ang labis na sodium mula sa katawan. Ang bato na mahina na ay lalo pang napapagod. Bilang resulta, bumababa ang paggana ng pagsala ng dugo at tumataas ang antas ng creatinine. Ang delikado ay maraming pagkain sa gabi ang naglalaman ng nakatagong sodium na hindi ninyo inaasahan. Isang tasa ng instant noodles, isang pakete ng inihaw na mani na may asin, ilang hiwa ng adobo o atsara, kaunting ham,
o masarap na sabaw, lahat ng ito ay tahimik na kaaway ng bato. Kapag kinain sa gabi, pinipilit ng mga pagkaing ito ang bato na magsala ng asin sa buong gabi, sa halip na magpahinga at ayusin ang nasirang mga selula. Kaya, ano ang solusyon? Napakasimple. Simula ngayon, gawing mas matabang ang inyong hapunan. Bigyan ng prioridad ang pinakuluang gulay, sabaw na may kaunting asin. Kung kailangan ninyong magmeryenda bago matulog, maaari kayong pumili ng unsalted almonds, isang tasa ng homemade gulay na sabaw, o isang light smoothie na mababa sa asukal at potassium. Tandaan, mas matabang ang hapunan, mas nakakapagpahinga ang bato. Upang gumaling ang bato, ang pagbawas ng sodium sa gabi ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang pasanin sa bato, kundi nakakatulong din sa pagpapatatag ng presyon ng dugo, pagpigil sa pamamaga, at natural na pagbaba ng creatinine araw-araw. Ito ay isang simple, madaling gawin na gawi, ngunit napakahalaga na madalas balewalain ng maraming pasyente. Gawi 2. Uminom ng isang tasa ng herbal tea na mabuti para sa bato bago matulog. Mahal kong mga kaibigan, kung sanay kayong uminom ng kape o alak sa gabi, pinapayuhan ko kayong palitan ito ng isang tasa ng herbal tea. Ito ay isang simpleng paraan na ginagamit ng marami sa aking mga pasyente upang matulungan ang bato sa gabi. Sa siyentipikong pananaw, ang ilang uri ng herbal tea tulad ng dandelion tea, nettle tea, at chamomile tea ay may banayad na diuretic effect at natural na anti-inflammatory properties na tumutulong sa katawan na maglabas ng toxins at labis na tubig nang walang labis na pasanin sa bato. Halimbawa, ang dandelion tea ay itinuturing na natural na diuretic na tumutulong sa bato na maglabas ng labis na likido at dumi tulad ng urea at creatinine. Samantala, ang nettle tea ay naglalaman ng maraming bitamina at mineral na nagpapalusog sa tissue ng bato at sumusuporta sa proseso ng pagsala ng dugo. Ang chamomile tea, isang mas sikat na uri ng tsaa, kahit na banayad, ay nakakatulong sa pagpaparelax ng isip at pagtulog ng mas mahimbing. At dapat ninyong tandaan na ang malalim na pagtulog ay mahalaga din para sa pagpapagaling ng bato at pag-aayos ng pinsala. Simple lang ang paggamit nito. Gabi-gabi, mga 30 minuto bago matulog, gumawa kayo ng isang tasa ng mainit na tsaa mula sa isa sa 3 nabanggit na herbs. Maaari kayong magdagdag ng kaunting lemon juice o isang kutsarang honey upang madagdagan ang detox effect at gawing mas madaling inumin. Ang mahalaga ay iwasan ang mga tsaa na may caffeine, tulad ng black tea at green tea, dahil pinipilit nilang magsala ng mas marami ang bato sa gabi. Sa halip, ang isang banayad na herbal tea ay tutulong sa bato na matulungan ng tama, sabay na magsala ng banayad, magpahinga, at mas mahusay na gumaling sa pagtulog. Gawi 3. Iwasan ang kape at alak sa gabi. Mahal kong mga kaibigan, maraming tao ang sanay na uminom ng kape, malakas na tsaa, o ilang baso ng alak sa gabi, nang hindi nila alam na ito ang tahimik na dahilan ng paghina ng bato araw-araw. Sa siyentipikong pananaw, parehong caffeine sa kape at alkohol sa alak ay stimulants na pinipilit ang bato na magtrabaho ng mas marami sa oras na dapat ay nagpapahinga ito. Ang caffeine ay isang substance na nagpapataas ng tibok ng puso, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagpapasigla sa bato na magsala ng mas maraming ihi. Dahil dito, patuloy na nagtatrabaho ang bato sa buong gabi nang walang oras para gumaling. Samantala, ang alcohol ay isang malakas na diuretic na nagiging sanhi ng mabilis na pagkawala ng tubig sa katawan. Kapag dehydrated ang katawan, nagiging mas malapot ang dugo na nagiging sanhi ng mas matagal na paglagi ng creatinine at iba pang dumi sa dugo. Bukod pa rito, ang alcohol ay nagiging sanhi din ng pamamaga at pinsala sa mga selula ng bato. Maraming pasyente ang nag-iisip
na ang kaunting inumin ay ayos lang, ngunit sa katunayan, kahit na maliit na dami ng caffeine o alcohol ay sapat na upang magkaroon ng negatibong epekto sa bato, lalo na kung mahina na ang paggana ng bato. Ang solusyon na nais kong ipayo ay simula 5 ng hapon, iwasan ninyo ang pag-inom ng kape, malakas na tsaa, energy drinks o alak. Sa halip, kung nakakaramdam kayo ng uhaw sa gabi, maaari kayong uminom ng maligamgam na tubig na may lemon, cucumber water o isang tasa ng herbal tea na walang caffeine. Ito ay isang simple, ngunit napaka-epektibong paraan upang matulungan ang bato na magpahinga ng totoo sa gabi. Ang paglilimita ng caffeine at alcohol sa gabi ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang creatinine, kundi nakakatulong din sa inyo na magkaroon ng mas mahimbing na pagtulog at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan araw-araw. Gawi 4. Uminom ng tubig ng tama bago matulog. Mahal kong mga kaibigan, upang maging malusog ang bato, kailangan nito ng sapat na tubig upang magsala ng dugo at mag-detox. Ngunit ang maling pag-inom ng tubig, lalo na sa gabi, ay maaaring maging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng bato nang hindi ninyo nalalaman. Sa siyentipikong pananaw, sa araw ang katawan ay nangangailangan ng maraming tubig upang gumana ng epektibo ang bato. Ngunit sa gabi, habang kayo ay natutulog, kailangan ng bato na magpahinga. Kung masyado kayong umiinom ng tubig malapit sa oras ng pagtulog, ang labis na tubig sa dugo ay magiging sanhi ng patuloy na pagsala ng bato sa buong gabi upang mapanatili ang balanse ng likido. Ito ay nakakagambala sa pagtulog at naglalagay ng presyon sa bato, lalo na sa mga may sakit sa bato. Sa kabaligtaran, kung umiinom kayo ng masyadong kaunting tubig sa buong araw, ang katawan ay bahagyang mawawalan ng tubig sa gabi. Sa ganoong kaso, magiging mas malapot ang dugo, ang mga dumi tulad ng urea at creatinine ay mahirap ilabas na nagiging sanhi ng unti-unting pagtaas ng antas ng creatinine. Kaya, paano ang tamang pag-inom ng tubig? Pinapayuhan ko kayong uminom ng tubig ng regular sa buong araw sa maliliit na sipsip. Pagkatapos ng 7 ng gabi, unti-unting bawasan ang dami ng tubig. Kung uhaw, bago matulog, uminom lamang ng kalahating maliit na baso ng tubig. Ito ay tumutulong sa bato na magpahinga sa gabi habang pinapanatili pa rin ang hydration ng katawan. Bukod sa plain water, maaari kayong uminom ng herbal tea na walang caffeine tulad ng chamomile tea o ginger tea, at iwasan ang mga inuming may asukal, processed sodas, o mga inuming may caffeine sa gabi dahil pinapapagod nito ang bato. Sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng tamang paraan ng pag-inom ng tubig, matutulungan ninyo ang inyong bato na magpahinga sa gabi. Unti-unting bababa ang creatinine araw-araw nang hindi gumagamit ng gamot. Gawi 5. Itaas ang mga paa at i-massage ang mga binti bago matulog upang mabawasan ang pamamaga, suportahan ang pagdaloy ng dugo, at protektahan ang bato. Mahal kong mga kaibigan, kung nakakaranas kayo ng pamamaga ng paa, bukong-bukong, o pakiramdam ng bigat sa magkabilang binti sa pagtatapos ng araw, ito ay senyales na ang katawan ay nagpipigil ng tubig. Para sa mga may mahinang paggana ng bato, madalas mangyari ang pagpigil ng tubig na ito dahil hindi na kayang ayusin ng bato ang asin at tubig sa katawan ng epektibo. Sa madaling paliwanag, kapag mahina ang bato, ang labis na tubig ay naiipon sa mas mababang bahagi ng katawan, partikular sa mga paa, bukong-bukong at maging sa mga kamay. Ito ay isang medikal na kondisyon na tinatawag na edema. Kung hahayaan ninyong makaipon ang tubig sa buong gabi, mas mahihirapan ang bato na alisin ang labis na likido na lalong nagpapagod sa katawan. Ang simple ngunit epektibong solusyon ay bago matulog gumugol ng 15,020 minuto upang itaas ang inyong mga binti. Humiga lamang at ipatong ang inyong mga binti sa ilang unan o isandal sa dingding.
Ang pagtaas ng mga binti ay tutulong sa likido mula sa mga binti na bumalik sa central circulation na nagbabawas ng pasanin sa bato sa pag-aalis ng labis na likido. Pagkatapos itaas ang mga binti, dapat ninyong dahan-dahang i-massage mula sa mga paa hanggang sa mga binti. Ang pagmamasahe ay nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo at nagpapataas ng lymphatic drainage na tumutulong sa labis na likido na lumabas sa tissue ng mas madali. Bukod pa rito, ang banayad na masahe bago matulog ay nakakatulong din sa inyo na mag-relax at matulog ng mas mahimbing. Maaari kayong gumamit ng peppermint essential oil o lavender oil kapag nagmamasahe. Nakakatulong ito upang kalmahin ang katawan, bawasan ang stress, at suportahan ang pagpapagaling sa pagtulog. Ilang minutong simple lang bawat gabi, natutulungan ninyo ang katawan na maglabas ng labis na tubig, mabawasan ang pamamaga, at gumaan ang pasanin sa bato. Ito ay isang maliit na gawi, ngunit may malaking epekto na dapat ninyong gawin gabi-gabi. Gawi 6. Mag-relax bago matulog upang mabawasan ang stress at protektahan ang bato. Mahal kong mga kaibigan, maaaring isipin ng marami na ang stress ay nakakaapekto lamang sa nervous system o cardiovascular system, ngunit sa katunayan, ang matagal na stress ay isa sa mga tahimik na dahilan ng paghina ng bato araw-araw. Sa siyentipikong pananaw, kapag stressed ang katawan, patuloy na inilalabas ang hormone na cortisol. Ang cortisol ay nagpapataas ng presyon ng dugo, nagiging sanhi ng matagal na pamamaga sa katawan, at lalo na nagpapababa ng kakayahan ng bato na magsala ng dugo. Kung mapapansin ninyo, pagkatapos ng matagal na pag-aalala, tumataas ang presyon ng dugo, nagiging balisa ang pagtulog, at napapagod ang katawan. At ito ang panahon na ang bato ay nasisira ng husto. Ang stress ay nagpapabilis sa proseso ng paghina ng bato na nagiging sanhi ng pagtaas ng creatinine ng walang babala. Kaya naman, bago matulog, ang pagpapawala ng stress ay isang mahalagang gawi upang protektahan ang bato. Maaari ninyong gawin ang mga simpleng paraan tulad ng sumusunod. Una, magsanay ng malalim na paghinga gamit ang 4,000-7,008 na pamamaraan. Partikular, huminga ng malalim sa ilong sa loob ng 4 na segundo, pigilin ang hininga sa loob ng 7 segundo, pagkatapos ay huminga ng palabas sa loob ng 8 segundo. Ang ehersisyo na ito ay nakakatulong na mabawasan ang tibok ng puso, magpahinga ang nerbiyos, at mabawasan ang cortisol hormone sa dugo. Pangalawa, maaari kayong makinig sa isang banayad na musika o umupo ng tahimik sa loob ng mga 10 minuto, ipikit ang mga mata at magpahinga ang katawan. Ang pagpapababa ng tibok ng puso at pagpapahinga ng mga kalamnan ay tutulong sa katawan na makapasok sa estado ng pagpapagaling na sumusuporta sa bato na gumana ng mas banayad sa pagtulog. Bukod pa rito, kung gusto ninyong mag-ehersisyo ng banayad, maaari kayong gumawa ng ilang simpleng yoga poses na nakakatulong na mag-relax ang mga kalamnan, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at magpahinga ang isip. Napatunayan ng agham na kapag relax ang isip, matatag ang presyon ng dugo, mas mapoprotektahan ang bato, at unti-unting bumubuti ang paggana ng pagsala ng dugo. Ito ay isang simpleng gawi, ngunit nagdudulot ng malalim na benepisyo sa kalusugan ng bato na iilan lamang ang nakakaalam. Sa pamamagitan lamang ng paglalaan ng ilang minuto sa gabi upang mag-relax, natutulungan ninyo ang inyong bato na gumaling araw-araw nang hindi nangangailangan ng karagdagang gamot. Gawi 7. Humiga sa kaliwang bahagi. Kapag natutulog upang mas gumana ang bato, mahal kong mga kaibigan, iilan lang ang nag-iisip na ang posisyon sa pagtulog ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng bato. Ngunit sa katunayan, ang paraan ng pagtulog ninyo bawat gabi ay may malaking epekto sa proseso ng pagsala ng dugo at paglabas ng toxins ng bato. Sa anatomical na pananaw,
Ang kanang bato ay bahagyang mas mataas kaysa sa kaliwang bato dahil sa presyon ng atay. Kapag humiga kayo sa kaliwang bahagi, ang presyon ng atay at ang bigat ng katawan ay hindi didiinan ang kanang bato, na nakakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo sa parehong bato, lalo na sa kanang bato. Dahil dito, mas maraming oxygen ang natatanggap ng bato na sumusuporta sa mas maayos na proseso ng pagsala ng dugo habang kayo ay natutulog. Bukod pa rito, ang paghiga sa kaliwang bahagi ay nakakatulong din sa lymphatic drainage system, ang natural na detox system ng katawan. Ito ay tumutulong sa mga dumi at toxins na mas madaling lumabas sa tissue ng katawan na sumusuporta sa bato na alisin ang mga dumi tulad ng creatinine ng mas epektibo. Hindi lang sa bato ito mabuti. Ang paghiga sa kaliwang bahagi ay may benepisyo rin sa digestive system. Kapag humiga sa kaliwa, mas gumagana ang tiyan at pancreas, binabawasan ang panganib ng acid reflux, at sumusuporta sa panunaw at absorption ng nutrients. At dapat ninyong tandaan na ang magandang panunaw ay nakakatulong na mabawasan ang pasanin sa bato sa pagproseso ng labis na metabolic products. Sa simula, kung hindi kayo sanay humiga sa kaliwang bahagi, maaari kayong maglagay ng unan sa likod upang maiwasan ang pagpihit o gumamit ng body pillow para mas maging komportable. Sa pagpapanatili ng posisyon na ito, mapapansin ninyo ang mas malalim na pagtulog at mas magaan ang pakiramdam ng katawan paggising. Ang posisyon sa pagtulog ay tila simple ngunit isang tahimik na kadahilanan na tumutulong na protektahan ang bato at sumuporta sa proseso ng detox sa buong gabi. Simulan ninyong ayusin ito ngayong gabi upang ang bawat pagtulog ay maging oras para sa pagpapahinga at pagpapagaling ng bato. Gawi 8. Kontrolin ang blood sugar bago matulog. Isang solusyon para protektahan ang bato ng mga diabetics. Mahal kong mga kaibigan, kung kayo ay may diabetes at sakit sa bato, ang pagkontrol sa blood sugar levels sa gabi ay hindi maaaring balewalain. Dahil ang mataas na blood sugar levels ay isang malaking dahilan ng pinsala sa bato at patuloy na pagtaas ng creatinine levels. Kapag tumaas ang blood sugar, nagiging mas malapot ang dugo, bumabagal ang daloy ng dugo sa bato. Unti-unting nasisira ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato kung saan sinasala ang dugo. Lalo na sa gabi kapag kayo ay natutulog, kung napakataas ng blood sugar sa dugo, mas mahirap ang pagtatrabaho ng bato upang salain ang labis na asukal. Dahil dito, ang mahina na bato ay mas napapagod. Sa kabilang banda, kung masyadong mababa ang blood sugar sa gabi, ang katawan ay tutugon sa pamamagitan ng paglalabas ng cortisol hormone upang kumuha ng nakaimbak na asukal. Ang hormone na ito ay nagpapataas muli ng presyon ng dugo at nagiging sanhi ng pamamaga, mga kadahilanan na direktang nakakapinsala sa bato. Kaya, ang layunin ay panatilihing matatag ang blood sugar sa buong gabi. Dapat ninyong iwasan ang pagkain ng matamis, mataas sa mabilis na carbohydrates sa gabi tulad ng pastry, soft drinks, puting kanin. Sa halip, kumain ng light meal na may balanseng pagkain tulad ng unsalted almonds, plain yogurt na may kaunting berries, o isang slice ng whole grain bread na may peanut butter. Kung gumagamit kayo ng insulin o gamot para sa diabetes, sundin ang tagubilin ng inyong doktor tungkol sa dosis sa gabi. Huwag bawasan o dagdagan ang dosis ng walang pahintulot. Bukod pa rito, bago matulog, uminom ng kaunting maligamgam na tubig. Huwag uminom ng marami, iwasan ang dehydration ng katawan. Ang dehydration sa gabi ay magpapataas ng blood sugar. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng matatag na blood sugar habang natutulog ay isang paraan upang matulungan ang bato na magpahinga, mabawasan ang pasanin sa pagsala ng asukal, protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato, at sa gayon ay makakatulong na maging mas matatag ang creatinine level sa paglipas ng panahon. Gawi 9.
Panatilihin ang matatag na schedule ng pagtulog. Simpleng paraan upang mas gumana ang bato. Mahal kong mga kaibigan, maaaring hindi ninyo alam na ang regular, on-time na pagtulog ay hindi lamang nakakatulong sa kalusugan ng isip, kundi direktang nakakaapekto rin sa kalusugan ng bato. Ito ay isang kadahilanan na balewalain ng marami, ngunit sa katunayan ay may mahalagang papel sa proseso ng pagpapagaling ng bato araw-araw. Sa biological na pananaw, ang ating katawan ay gumagana batay sa isang biological clock na tinatawag na circadian rhythm na kumokontrol sa paglabas ng hormones, presyon ng dugo, paggana ng cardiovascular, at maging ang paggana ng bato. Kapag nagpupuyat kayo sa isang gabi at bumawi ng tulog sa susunod na araw o may irregular na schedule ng pagtulog, magiging irregular ang circadian rhythm. Dahil dito, hindi kayang salain ng bato ang dugo at maglabas ng toxins ng matatag at epektibo. Habang natutulog, bumabagal ang pagsala ng dugo ng bato upang makapagpahinga ang katawan na nakatuon sa proseso ng pag-aayos ng nasirang mga selula. Ngunit kung patuloy kayong nagpupuyat o natutulog ng mas mababa sa 6 na oras bawat gabi, nagagambala ang proseso ng pagpapagaling na ito. Bilang resulta, unti-unting tumataas ang creatinine levels at humihina ang paggana ng bato. Napakasimple lang ng solusyon. Magtatag ng isang nakapirming oras ng pagtulog at panatilihin ito ng regular kahit sa weekend. Sa isip, dapat kayong matulog bago 10 ng gabi at gumising sa isang nakapirming oras kinabukasan. Subukang matulog ng 7 hanggang 8 oras bawat gabi. Mga 1 oras bago matulog, patayin ang mga electronic device, bawasan ang ilaw, makinig sa banayad na musika o magbasa ng libro. Maaari kayong uminom ng 1 tasa ng chamomile o peppermint tea para mas madaling makatulog. Napatunayan ng agham na ang malalim na pagtulog sa tamang oras at regular ay hindi lamang nakakatulong sa mas mahusay na paggaling ng katawan, kundi nakakatulong din sa bato na mas epektibong salain ang dugo, kontrolin ang presyon ng dugo, at natural na mabawasan ang creatinine. Ito ay isang simple ngunit napakahalagang kadahilanan na dapat ninyong gawin araw-araw. Mahal kong mga kaibigan, kapag pinag-uusapan ang pagprotekta sa bato, karamihan sa mga tao ay agad na iniisip ang pang-araw-araw na dieta, sapat na pag-inom ng tubig o paggamit ng gamot ayon sa reseta. Ngunit may isang katotohanan na iilan lamang ang napapansin. Ang inyong bato ay patuloy na nagtatrabaho ng tahimik kahit kayo ay natutulog. Ang bato ay hindi kailanman ganap na nagpapahinga. Kahit gabi, habang relax ang katawan, patuloy na sinasala ng bato ang dugo, naglalabas ng toxins, nag-aayos ng tubig at asin, at pinapanatili ang internal na balanse ng buong katawan. Iyan ang dahilan kung bakit kung sa pagtulog ay hindi natutulungan ng tama ang bato, patuloy na hihina ang paggana ng bato. Kaya, ano ang tahimik na sumisira sa ating bato bawat gabi? Ito ay ang mga gawi na tila walang pinsala na patuloy ninyong ginagawa bago matulog. Ang mga gawi na sinasabi mismo ng marami sa aking mga pasyente na wala naman akong ginagawang mali, ngunit sa katunayan, ang mga pagkakamali ay nasa maliliit na bagay. Ang unang pagkakamali na madalas kong nakikita ay ang pagkain ng maalat sa hapunan o pagkain sa gabi. Maraming tao ang sanay na kumain ng instant noodles, kanin na may asin o maalat na sabaw sa hapunan. Marami pa nga ang nagsasabi sa akin na magagaan lang kinain ko sa umaga, kaunti sa tanghali kaya kailangan kong bumawi sa gabi. Hindi ba ninyo alam? Ang labis na asin sa hapunan ang dahilan kung bakit kailangan magtrabaho ng husto ang bato sa buong gabi. Ang asin ay nagiging sanhi ng pagpigil ng tubig sa katawan, nagpapalapot ng dugo, nagpapataas ng presyon ng dugo, at pinipilit ang bato na magsala ng mas marami sa gabi, ang oras na pinaka-nangangailangan ng pahinga ang bato. Ang pangalawang pagkakamali, na hindi gaanong mapanganib, ay ang maling pag-inom ng tubig sa gabi.
Iniisip ng ilan na ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong sa bato na mag-detox, ngunit umiinom sila ng 3 o 4 na malalaking baso ng tubig bago matulog. Dahil dito, kailangan ng bato na magsala ng tubig sa buong gabi na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi, balisang pagtulog, at walang oras para gumaling ang bato. Sa kabaliktaran, ang ilan ay umiinom ng masyadong kaunting tubig sa buong araw na nagiging sanhi ng bahagyang dehydration sa pagtulog. Kapag lumapot ang dugo sa gabi, hindi na ilalabas ang creatinine na nagiging sanhi ng patuloy na pagtaas ng antas nito. Ang pangatlong karaniwang pagkakamali na nakikita ko sa maraming pasyente ay ang paggamit ng kape o malakas na tsaa sa gabi. Ang kape ay isang stimulant na nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng presyon ng dugo, at pinipilit ang bato na mas mabilis na magsala ng ihi. Ang ilan ay umiinom pa rin ng 1 tasa ng kape pagkatapos ng hapunan upang manatiling gising at manood ng TV o magbasa ng pahayagan nang hindi nila alam na ang kape na iyon ang nagpapapagod sa kanilang bato habang natutulog. Katulad nito, ang alak sa gabi ay isa pang karaniwang pagkakamali. Ang alak ay isang malakas na diuretic na nagiging sanhi ng mabilis na pagkawala ng tubig sa katawan. Ang mahina na bato ay kailangan pang magsala ng alkohol at ihi sa buong gabi na nagpapalala ng pinsala. At ang huling pagkakamali na maaaring makita ng marami sa inyo sa kanilang sarili ay ang pagtulog ng huli, pagpupuyat. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin na sanay silang manood ng TV hanggang 11 o 12 ng gabi, minsan mas huli pa. Ngunit, hindi ba ninyo alam, ang pagtulog ay ang mahalagang oras para sa pagpapahinga ng bato at pag-aayos ng nasirang mga selula. Ang patuloy na pagpupuyat ay nagiging sanhi ng hindi tamang paggaling ng bato. Dahil dito, patuloy na tumataas ang creatinine at bumababa ang kalusugan ng walang malinaw na dahilan. Narinig ko na ang maraming pasyente ay nagrereklamo, "Hindi naman ako kumakain ng mali, Doc. Nag-iingat na ako sa lahat ng bagay, pero tumataas pa rin ang creatinine." Ngunit nang masusing tanungin, natuklasan ko na tama ang kanilang kinakain sa araw, ngunit nakakalimutan nila ang gabi. Maalat na hapunan, maling pag-inom ng tubig, irregular na pagtulog, ito ang mga tahimik na sumisira sa bato. Kaya dapat ninyong tandaan ang isang bagay. Ang bato ay hindi kailanman nagpapahinga kahit na kayo ay natutulog. Dahil dito, ang mga gawi sa gabi ay kailangang bigyang pansin tulad ng sa araw. Ang tila maliliit na gawi na aking nabanggit, kung hindi babaguhin, ay magpapabilis sa proseso ng pinsala sa bato ng mas tahimik. Mahal kong mga kaibigan, pagkatapos marinig ang 9 na gawi bago matulog, maaaring itanong ng ilan sa inyo kung bakit ang mga simpleng gawi na ito ay makakatulong sa pagpapagaling ng bato. Epektibo ba talaga ito? Ngayon, ipapaliwanag ko sa pinakamadaling paraan upang makita ninyo na hindi ito isang trick kundi isang mekanismo ng siyensiya na malinaw na pinag-aralan. Ang bato ay ang pinakamahalagang organ ng detox sa katawan. Ito ay tulad ng isang filter ng dugo. Sa araw, kapag kumakain, nag-e-ehersisyo at nagme-metabolize kayo, ang bato ay patuloy na sinasala ang mga dumi na nabubuo sa dugo kasama ang urea, creatinine, uric acid, at maraming iba pang toxins. Ngunit sa gabi, kapag natutulog ang inyong katawan, ang bato ay dapat na mabawasan ang trabaho, lumipat sa maintenance mode, ibig sabihin mas banayad na pagsala ng dugo at nakatuon sa pag-aayos ng nasirang mga selula. Ang pagtulog sa gabi ang gintong oras para sa paggaling ng bato. Ngunit kung sa pagtulog ay patuloy pa rin ang bato sa pagsala ng tubig, pagproseso ng labis na asin, stimulants o paglabas ng alkohol mula sa alak, mapapagod ang bato at hindi nito kayang pagalingin ang sarili. Ang resulta ay patuloy na tumataas ang creatinine, unti-unting bumababa ang glomerular filtration rate nang hindi ninyo napapansin. Kaya,
Ang likas na katangian ng siyam na gawi na aking ibinahagi ay upang matulungan ang bato na magpahinga ng totoo sa gabi. Kapag kumain kayo ng matabang hapunan, hindi umiinom ng maraming tubig bago matulog, umiiwas sa kape, alak, natutulog sa tamang oras, kinokontrol ang blood sugar, at nagre-relax, ibig sabihin, binabawasan ninyo ang dami ng trabaho para sa bato na tumutulong sa bato na lumipat sa recovery mode. Kapag nakakapagpahinga ng totoo ang bato sa gabi, unti-unting bumubuti ang paggana ng pagsala ng dugo, mas regular na nailalabas ang creatinine at na-regenerate ang mga selula ng bato. Ito ay isang ganap na siyentipikong mekanismo. Tulad ng isang water pump, kung patuloy itong tumatakbo sa loob ng 24 na oras ng walang pahinga, mag-overheat ito at unti-unting masisira. Ngunit kung may oras ito para huminto para sa maintenance, mas magtatagal ito at mas mahusay na gagana. Maraming tao ang nag-aalala lamang sa pag-inom ng gamot at pag-i-IV drip, ngunit hindi pinapansin ang kanilang gawi sa gabi. Ang resulta ay patuloy pa ring tumataas ang creatinine kahit na umiinom na ng gamot dahil hindi pa talaga nakakapagpahinga ang bato. Ang paggamot sa pamamagitan ng gamot at pagkalimot sa gabi, ibig sabihin, pagkalimot sa natural na recovery period ng bato, gaano man karaming gamot ang inumin, mapapagod pa rin ang bato. Kaya, ang siyam na gawi na aking ibinahagi ay hindi maliliit na trick kundi ang pundasyon upang matulungan kayo na gumaling ang bato ng natural, ligtas at hindi magastos. Ito ay mga pagbabago batay sa mekanismo ng pagpapagaling ng sarili ng katawan na may malinaw na ebidensiyang siyentipiko. Sa madaling salita, kailangan ng ating bato na matulog bawat gabi upang gumaling. Kung tutulungan ninyo ang bato na magpahinga ng tama, bababa ang creatinine araw-araw, magiging mas malusog ang katawan araw-araw nang hindi umaasa sa gamot o dialysis. Iyan ang dahilan kung bakit pinapayuhan ko kayong simulan ito ngayong gabi. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng gawi, unti-unting darating ang resulta. Ang bato ay gagaling ng kusa kung alam ninyo kung paano ito bigyan ng pahinga sa tamang oras. Mahal kong mga kaibigan, sa proseso ng paggamot sa mga pasyente ng bato, napagtanto ko na marami pa rin ang nagpapatuloy sa mga pagkakamali sa gabi na tila walang pinsala, ngunit tahimik na nagtutulak sa bato sa pagkapagod. May mga pasyente na maingat sa kanilang pagkain sa araw, ngunit nagkakamali sa gabi, na nagiging sanhi ng unti-unting paghina ng bato nang hindi nila nalalaman. Kaya, partikular, ano ang 5 pinakamapanganib na pagkakamali sa gabi na kailangan ninyong iwasan? Ipaliwanag ko ng malinaw ang bawat punto upang maunawaan ninyo. Ang unang pagkakamali ay ang maalat na hapunan at pag-inom ng alak. Iniisip ninyo na ang kaunting alat sa hapunan para mas masarap o ang pag-inom ng ilang baso ng alak para mag-relax ay hindi makakaapekto. Ngunit sa katunayan, ang asin at alak ang dalawang pinakamalakas na salik na sumisira sa bato sa gabi. Ang asin ay nagiging sanhi ng pagpigil ng tubig sa katawan na pinipilit ang bato na magtrabaho ng husto upang alisin ang labis na sodium sa buong gabi. Ang alak at beer naman ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkawala ng tubig sa katawan na nagiging sanhi ng electrolyte imbalance. Pinipilit nito ang bato na magproseso ng alkohol sa oras na dapat ay nagpapahinga ito. Ito ay isang napakadelikadong pagkakamali na hindi napapansin ng maraming pasyente. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pag-inom ng masyadong maraming tubig malapit sa oras ng pagtulog. Iniisip ng maraming pasyente na mas maraming tubig ang iinumin, mas matutulungan ang bato na mag-detox. Ngunit kung umiinom kayo ng 3 o 4 na malalaking baso ng tubig bago matulog, patuloy na magsasala ang bato sa buong gabi, na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi, balisang pagtulog, at walang pahinga ang bato. Sa halip, uminom ng tubig,
ng regular sa buong araw at unti-unting bawasan ang dami ng tubig pagkatapos ng 7 ng gabi. Ang pangatlong pagkakamali ay ang matagal na pagpupuyat. Ang pagpupuyat hanggang 11 ng gabi o mas huli pa ay makakasira sa circadian rhythm ng bato. Ang bato ay nangangailangan ng pagtulog upang ayusin ang nasirang mga selula, ngunit kapag nagpupuyat kayo, kailangan ng bato na patuloy na magtrabaho sa isang pagod na estado. Sa kalaunan, mabilis nahihina ang paggana ng bato. Ang pang-apat na pagkakamali ay ang stress at hindi mahimbing na pagtulog. Kapag nag-aalala, tumataas ang cortisol hormone na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng dugo at pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Kung balisa ang pagtulog at stress ang isip, hindi rin kayang gumaling ang bato sa gabi. Kaya, napakahalaga ng pagpaparelax ng isip bago matulog. Ang huling pagkakamali na iilan lang ang nag-iisip ay ang maling posisyon sa pagtulog. Ang paghiga ng nakatihaya o sa kanang bahagi ng masyadong matagal ay madaling maging sanhi ng stasis sa sirkulasyon na humahadlang sa daloy ng dugo sa bato. Ito ay tahimik na nagpapahina sa proseso ng pagsala ng dugo na nagiging sanhi ng mas mahirap na paglabas ng toxins ng bato sa buong gabi. Dapat ninyong ugaliing matulog sa kaliwang bahagi na nakakatulong na mabawasan ang presyon sa bato at sumuporta sa mas mahusay na daloy ng dugo. Tandaan ninyo, sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa 5 pagkakamali sa itaas, mababawasan ng bato ang napakalaking pasanin bawat gabi at sa gayon ay mas mahusay na gumaling araw-araw. Simulan ninyo ang pagbabago ngayong gabi. Ang inyong bato ay nangangailangan ng tunay na pahinga upang gumaling. Mahal kong mga kaibigan, sa puntong ito, nais kong paglaanan ninyo ng kaunting oras upang suriin ang inyong sarili. Sa nakaraang maraming taon, patuloy kayong umiinom ng gamot, pumupunta sa iba't ibang ospital, ngunit patuloy pa ring tumataas ang creatinine levels, patuloy na bumababa ang glomerular filtration rate. At pagkatapos ay itatanong ninyo sa inyong sarili, hindi ba ang aking bato ay naghihintay na lamang sa dialysis? Bilang isang doktor, nauunawaan ko ang tahimik na pag-aalala na iyon. Ngunit sa maraming taon ng paggamot, napagtanto ko ang isang bagay. Ang inyong bato ay hindi humina sa isang araw. Unti-unting humihina ang bato simula sa maliliit na gawi na ating binabalewala bawat gabi. Ngunit mula rin sa pinakamaliliit na bagay, ang bato ay maaaring gumaling ng natural, ligtas at ganap na magagawa sa bahay. Bakit ko ito sinasabi? Dahil napakaraming siyentipikong pag-aaral sa mundo ang nagpapatunay na ang bato ay nangangailangan ng tunay na pahinga sa gabi upang ayusin ang pinsala at muling buuin ang mga selula. Iyan ang oras kung kailan pinakamalakas ang immune system at pinakamarami ang nailalabas na recovery hormones. Kung sa gabi ay patuloy pa ring sinasala ng bato ang tubig, asin, alkohol o gumagana sa isang stress na katawan na balisa ang pagtulog, hindi talaga kayang gumaling ng bato. Tulad ng water pump na ginagamit ninyo sa probinsya. Kung maghapon itong tumatakbo ng walang tigil at hindi pinapahinga sa gabi, mabilis itong masisira. Ngunit kung bibigyan ito ng oras para huminto at mapanatili ng tama, mas magtatagal ito at mas malakas. Ang 9 na gawi na aking ibinahagi ay upang matulungan ang bato na magpahinga sa gabi, na nagpapahinga sa napagod na bato at nagpapagaan sa trabaho nito. Kapag nakakapagpahinga ng tama ang bato, magkakaroon ng pagkakataon na gumaling ang bawat selula ng bato. Mapoprotektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato at unti-unting bababa ang creatinine nang hindi nangangailangan ng dialysis. Nais kong maunawaan ninyo na hindi ito isang trick. Ito ay isang natural na siyentipikong therapy na ginagamit ng aking mga pasyente sa loob ng maraming taon. Dahil sa pagkain ng matabang hapunan, hindi pag-inom ng maraming tubig bago matulog, pag-iwas sa alak, maagang pagtulog, pagpaparelax ng isip, pagtulog sa kaliwang bahagi,
Maraming pasyente ang nakapanatili ng matatag na glomerular filtration rate sa loob ng 5 taon na iwasan ang dialysis. May pasyente ako na ang creatinine level ay umabot na sa 270 at ang glomerular filtration rate ay 25 na lamang, tila wala ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan ng pag-aayos ng gawi sa gabi at tamang nutrisyon, bumaba ang creatinine sa 180, hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa pamamagitan ng sariling natural na mekanismo ng pagpapagaling ng katawan. Kaya, kung kayo ay may stage 2 o stage 3 kidney disease o mataas ang creatinine level ngunit gumagana pa rin ang bato, simulan ninyo sa mga gawi bago matulog. Hindi komplikado, hindi magastos, hindi nangangailangan ng anumang komplikadong gamot. Sa gabi, kumain lamang ng mas matabang hapunan, kumain ng mas maaga, iwasan ang pag-inom ng maraming tubig bago matulog, huwag uminom ng kape, malakas na tsaa, alak, itaas ang mga binti, i-massage ang mga binti upang mabawasan ang pagpigil ng tubig, alisin ang stress bago matulog. Matulog sa kaliwang bahagi, kontrolin ang blood sugar kung may diabetes. Uminom ng banayad na herbal tea upang suportahan ang bato at lalo na panatilihin ang isang regular na schedule ng pagtulog, matulog ng 7,008 oras bawat gabi. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng bawat maliit na hakbang na ito, makikita ninyo ang pagkakaiba. Sa simula ay mababawasan ang pamamaga ng paa, mas mahimbing ang pagtulog, mas magaan ang pakiramdam ng katawan, pagkatapos ay unti-unting bubuti ang creatinine level. Iyan ang resulta na malinaw kong nakita sa daan-daang pasyente ko. Tandaan ninyo, ang gamot ay nakakatulong lamang upang panatilihin ang bato, ngunit ang tunay na paggaling ay nagmumula sa paraan ng inyong pamumuhay araw-araw. At ang pinakamahalaga ay dapat kayong magtiwala sa inyong sarili. Hindi ganap na sira ang inyong bato. Pagod lamang ito dahil hindi pa nakakapagpahinga ng totoo. Bigyan ito ng pahinga. Bigyan ito ng pagkakataon na gumaling. Iyan ang kayang gawin ng simpleng gawi na ito. Kaya ngayon, nais kong tanungin kayo, ngayong gabi, aling gawi ang sisimulan ninyong baguhin? Kung handa kayong mag-apply, mag-iwan ng numero 1 sa komento. Kung nag-aalangan, mag-iwan ng numero 2 at gagabayan ko pa kayo. Panghuli, kung nakita ninyo na kapaki-pakinabang at taos-puso ang ibinahagi ngayong araw, suportahan ninyo ako sa pamamagitan ng pag-click sa subscribe button ng Phuc Xuc Ho channel. Ito ang lugar kung saan ibinabahagi ko ang lahat ng aking karanasan sa paggamot, ang mga simple, madaling maunawaang kaalamang siyentipiko upang matulungan kayo, ang mga nasa edad at matatanda na nakikipaglaban sa sakit sa bato na maging mas malusog araw-araw sa pinaknatural na paraan. Huwag kalimutang i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang susunod na mahahalagang video. Patuloy tayong magsasama sa paglalakbay ng pagpapagaling ng bato upang mamuhay ng malusog, mamuhay ng mahaba. Naway magkaroon kayo ng masarap na pagtulog at malusog na bato.